what up? Pero nga pala ng Hood 1997, pare. Andito na naman tayo sa episode ng Hood Reacts, kung saan, syempre, manonood tayo ng mga video sa Flip Top. Pangalawang laban pa lang to, mga tol. Salamat sa mga sponsors natin. Visual Perfume TV, Watawat Clothing, syempre, Crown Manila, Tambay, Unhinged, ano pa ba? Marami pa, Hype Beat, syempre kay Papa Benji, G-Hood ni Timorense, Dirty Minds, One The Mad Clothing, at yun, lahat ng mga tropa, Tambay Cup. At ito, ang laban na papanoorin natin ngayon, laban ni Sendlook, pati ni Sayad. Tingnan natin kung gaano kalupit tong dalawang to. Kilala nyo naman na parehas magaling pagdating sa mga left field lyricism. So yan, panoorin natin, tol. Tig-2 minuto, dapat pakinggan natin. Unang banat, Ahon 16 Day 2, Sayad. Check! Sayad, laging bumabattle sa ahon no? Talagang hindi kompleto ang ahon pag walang sayad. Hindi ko na nahabol. Hindi ko na nahanap. Hindi ko na nabawi at nabali na pangarap. Patay ng tumungtong sa harap ng umusbong na bago tangina. O patay ng tumungtong sa harap ng umusbong na bago nag-iba! May sayad nga pala, bakit magbabait-baitan kung natural na umuukit, ba't magpapait-paitan o nalito sa pagkatao na nagsasalit-salita ng sigurado ay aamo tong nagbabangis-bangisan keso kargadong lirisismo kanyang ritmong ginawa sanhinang ningas mabibisto pag apoy ang tinaya sa lumangoy nung binaha tumataboy ng himala kung demonyo sa Jaboy kang Bisaya, di ba? Sumusuot ng salakot na dayami o anahaw, kaya tunog magbabalot kahit sinasabi di mababaw, umaani sa pagdalaw at humahataw sa lipad. Pero bakit nabura yung Davao kung sapat ang kalidad? Pinakain ang bigatin pero kapos pa rin aray, baka ang susi nasa akin para makatagos kamay. Akala mo ba pakos ganay ang idudulo ko sa Susi na sa akin para makatagos kamay. So parang inaano niya na para makatagos si Sendlook sa uprising. Ayun lang yung pagkakaintindi ko, ha. Kung iba yung pagkakaintindi nyo, sabihin nyo lang, tol. Ayun yung para sa akin. nabura yung Davao kung sapat ang kalidad. Pinakain ang bigatin pero kapos pa rin aray, baka ang susi nasa akin para makatagos kamay. Akala mo ba pakos ganay ang idudulo ko sa ulat? Sa natural na seleksyon, pinagmulan mong dibisyon ay linamon na ng guba at naging galing sa wala at sa wala rin napunta at wala nang dahilan para hindi ka itumba sa akalang laitan ay masiyasat sasik. At may para palitan kaya minarapat ibalik ang bulong na naging sigawat ng siya na naging buot, nalulong at nakabitaw at nung nag-isa ay nakalusot habang parong ikaw paralisa sa kakasunod sa mga bugtong ko na palitaw ang pagkaila ay kinalugod. Ang alamat ng isdang oro. Hindi. Isa ang lorong napisa kahit nakasarado ang bibig na lalagyan ng salita. Stilong pang Little Miss Philippines, anong putang kaliwa? May kasabihan po tayo, sige banat at huwag kang mahiya. May kasabihan po tayo. Kasi inaano niya nga, puro kasabihan yung ginagawa ni Sendlook. Tingnan natin kung paano tatapatan ni Sendlook. Kasi yung last battle ni Sendlook na napanood ko, kalaban niya si Unico, nagpapatawa na siya doon, tol. Tsaka maganda yung mga placement. Tingnan natin dito. Check. Kung ang buhay ay kayamanan, pues ako ang kawatan. Patay gutom na ang hapunan, mga parte ng iyong katawan. Sabay mumog para matanggal ang tinga. Kumuha ko ng tubig sa lawa. Pagdura, makakakain ang aking oro at bakunawa. Sa awa di magbibigay, ako'y madamot lang talaga. Di magbubukas palad parang nakahuli ng gagamba. May patibong at saka pain, tong hayop na tuntunan.
Kung sumusunod man ako sa mga yapak mo, alam mo na kung ano ang kahulugan, ako'y mga ngaso. Hinusgahan ka na ng papel at lapis. Di ko na kailangan magpuyat para makatutok. Taas kilay habang nagsusulat. Umiiwas sa pagkasunog. Kung gantong estilo man may kahinaan, meron din kalakasang kaakibat. Kung may butas man ang aking patalim, doon ko tinatali ang agimat. Bawal malamya at katamad. Magulo ang gantong sining. Kung natulog ka sa pansitan, sa kangkungan ka magigising. Sa kahapon ikay mahina, alalahanin mo nang ikay matuto. Ang di lumingon sa pinanggalingan ay pinugutan ko ng ulo. Biniyak mo si Minda at Lanao. Ako kanilang anak tsaka kampon. Kinalaban mo si Sak Maestro at Zero Hour. Mga OG na nandun. Tingin mo sa lahi namin maa-under mo. Ikaw sa akin ay baon. Walang malamya na Bisaya. Si MP3 lang yun. Si malakas at maganda. Si MP3 lang yun. Si malakas at maganda, may ninunong kabisayaan. May Bisayang di na kontento sa puno ng saging, kaya biniyak pati kawayan. MP3 at article dapat kalaban ko. Sanga ng latunda ng isasaksak ko't ihahaging. Gante ng kalikasan, mga Bisaya naman ang bubutasan ng saging. Mahirap magpaka-left field, no? At mas lalong tindihan. Nagpanggap ka na lang bilang Carlito kasi yung saya di mo kayang panindigan. Nakahanda na palaso at aking panang mapagbigay. Malakas medyo ang tunog nitong hayop na naghintay. Habang ako'y tahimik at seryoso sa gabing nagninilay, pagkat ang mahusay na mga ngaso ay hindi nag-iingay. Sanga-sanga, liko-liko, kasukalan na nasukat. Di totoo ang 100 palabas, sadyang di ka lang aral sa gubat. Rebeldeng di naging normal, kakaiba ng kusa. Baliwala tong 100 palabas, ako'y tigalikha ng bagong ruta. Impluensya at kaparehas, nahihibang na ba kayo? Kailan may di ako nagpabaya, paano ako nahalin tulad sa'yo? Totoo. Similar, mas mataas. Hindi Ikaw sa akin ay baon. Mag-joke ka na lang kunwari para may irarason ka kapag tinalo kita ngayon. Malinaw. Malinaw yun. Round 1 kayo na kay Sendlock, tol. Malinaw yun. Round 1 kay Sendlock. Tama yun sinabi niya. Ba't nga siya kinukumpara kay Sayad? Diba? Hindi naman siya lagi nag-choke. Pero Sayad OG talaga yan eh. Na alala ko dati, yung bata pa ako nun eh. Una ko siyang napanood yung 2v2. 2v2 nila ni Aklas, tol. Kalaban nila si Damsa. Kalimutan ko sino yung kakampi ni Damsa nun. 2v2 yun. Ang lupit niyang dalawa na yan. Yung chemistry nilang dalawa. Mga batch 1, no? Tingnan natin ang sagot niya, no? Kuya Sayad natin. Ang mabuting balita ayon kay Lucas. Alam mo bang, sa tugon nilang naisip ay di ikaw yung pinupuri, tamang sumalangit yung papugay habang ikaw yung sinusuri, at kung ipipilit mong patnubay ang hilaw mong hinuhuni kay tunay na hibang at yung buhay mong hiram ay dapat nang sinusoli ngayong ang kaharap mo taga-masid at taga-hatid na batid mo bang seryoso to? Ilang dagat ang tinawid para lang masaid. Itodo mo kung itotodo mo. Apo ng apo ni David manlilimahid. Kahit gaano pa yan katotoo, baka pagkuntugin ko lang kayo ng putangin ng lolo ng lolo ng lolo mo! Mismo. Ano? Solidong dagok o yung pag-aamok, di masyadong masakit. Walang pasok, pero pumapasok parang empleyadong may kabit. Todo hayop pag sumasakop at nabilog ka sa sariling bola. Paano kwento mo kwentong basyang nung hindi pa nagiging lola? Tutoy, sumumpa ako sa 12 hiyas at likas ang naging senyas. Hanggang sa ang palay naging bigas habang ang sinumpaan mo kepyas. Ermitanyo na mahalay, walang katulad hinahagis. Mga tula na inaalay, keso pinanday sa Atlantis.
Eh may The Firebird yung Russia, kung may Ibong Adarna at merong Romeo si Juliet, kung may Florante si Laura. Kaya bukod tangi mong bakara, baka depende sa lingon. Lalo't kung may Crisostomo, Ibarra, may Violente na Simon. Pero kahit paanong anyo, ang kaululan ay dala, di na kailangan ihayag at di mo kailangan magtaka. Sa kabila ng iyong pagbibida tayo napapagkumpara, pagkat ang binubuhat mong bangko ay patungan ko ng pa! Sa seremonyang oromata, ikaw yung platang di umabot. Kaya ba dito umaasa, baka may tsansang makahakot? Ginto at kamatayan. Ang ginto yung senyorito. Sa dalawang natirang pangalan yung kamatayan naging sino? Kung alam mo yung sagot, para saan pa man laban kung lilipas ang panahon, di ka matatandaan. Pinakamatindi sa yung angkan, ikaw na ba? Busabos! Sa aking pagkakaintindi, ang iyong buong angkan ay sa'yo na matatapos. So, ang tumatak din yung ng apo ni David. Pag-uuntugin kayo ng lolo. Tangina. Tsaka yung empleyadong pumapasok kasi may kabit. Mabuti na lang lagi yung absent. Pag-uuntugin niya daw kami Di ba? ng lolo ko. Puro ka imbento. Yung lolo ng lolo ko naghahari na sa impyerno. Tsaka angle niya, Oromata, wala pa ako nun. Di pa ako rapper. Nandun pa ako sa kuweba ng sinaunang panahon. Nagpupukpok ako ng bato na siyang magiging patalim, isasaksak ko sa'yo ngayon. Siya daw ang pinakamalaking pagkakamali ng kalikasan. Aribat na hindi masakit Dahil sa no? kanyang sungki. Marami ka ng pinakitang pangil, kaya ang may likha, binigyan ka ng sukli. Pinakamalaking pagkakamali ng kalikasan, kaya ako kinustyon. Mukha kang empoy na matangkad na dumaan sa depresyon. Baka magalit ka. Try niya mag-joke. Sa laban nyo ni GL, di ako lumabas. Di ko alam script dun eh. Ngayon ramdam mo ang kaba. Nag-choke yung idol ko sa harap ko, ikakahiya ko talaga. Pagsaya, Joker, matagal nyo nang alam. Pag Carlito, kompleto 3 rounds. Ang daya mo naman. Wala yan, no? Nakarlito talaga. Sa Maestro versus Invictus, makulit to, sumingit. Di mo battle, nagsasalita ka, tapos pag battle mo, tahimik. Pinaghandaan, sinulatan ko din to. Mas marami pa akong oras sa tindero ng relo. Baka mawala si Sayad, baka naghanda din to ngayon. Parang existentialismo, kanyang presensya kinukwestiyon. Sa kinamatalas pa pinapalaban ng husay, iwan ka na parang gulay. Inaalaya ng pilak at yaman at sinasamba pa sa buhay. Pinapantanggal ng umay at di na nga para magpugay. Tila ba sa kalangitan na nakarating lahat ng mga pinapaakyat na sungay. Sa linya at sa kadarima may dalang tayutay, binabalandra ang kulay. Kinabahan ka sa akin lang nabasa ay tila ba kasya sa pinapalapad at pinapahaba at pinapalawak na hukay. Okay. Kinapos. Di mo alam batas ng kalikasan. Alam mo lang na batas, Iron Monk. Sa kagubatan Tangina, alam mo lang na batas Iron Monk. Inano pa si Kuya Mark no? at kasukalan, sa aral ka makikinig. Kung sa syudad ka lumaki, sa gubat ka manliliit. Matyaga ka masipag, mabangis na animal. Umulan bumagyo, ako'y aktibo. Malunggay pandesal. Kahit umulang bumagyo na, no, puta may malunggay pandesal pa rin. Te, pabili nga, te, lima, te. Tangina, baha na dito sa Kainta, no, may malunggay pandesal pa rin. Yun, nakikita niyo yung ginagawa ni Saint Luke. Malalim, technical, nag-flow na siya. Dati pa naman siya nag-flow.
Pero ngayon, mas ini-incorporate niya sa style niya yung yung pagiging Joker, tingnan niyo, 'di ba? May mga linya siyang ganyan na of course nagiging effective, 'di ba? Pinatibay, pinalakas, mas mahusay ito ngayon. Patalim sa orasan, hinasa ng panahon. Naging banta na mapanganib na si Lucas Kalaunan. Parang kumain ka ng rosas, meron kang tinik sa lalamunan. Versus Omar Baliw, nakitang solido kang balo. Nag-choke na nga yung tao, nakatrito pa sa'yo. Classic battle yun. Mananabas, mambabarang, masusukat. Karayom dala mo sa iskrima, magtatahi ka lang ng sugat. Mga tala at bigating veterano na gawang pabiguin, magnanakaw ng parol, nanunungkit ng bituin. Yumaon na tatay ni J. King, kanyang wina lang hiya. May anak kang babae, di ba? E paano pag winelcome to battle rap din siya? Gaano ka kahina? Gusto mong alamin? Nandamay ka na nga ng tatay, desperado ka, talo ka pa rin. Di ako papahuling buhay, manghihinayang ka lang tol. Pamamahayan lang ng agiw ang iyong bakanting ataol. Ito mabigat saka matalas, ihahaplos ko ng kampante. Sa tagpong to, guro naman ang binibigyan ng palakol ng estudyante. Nawala ka sa sarili, hindi na naghanap, tunay kang ligaw. Nawala ka sa sarili kasi ayaw mong maging ikaw. Estudyante sa iyong aral, ako'y nahasa at nahubog. Sa pinapasa mong apoy, ikaw mismo masusunog. Round 3. Tingnan natin kung paano yung pagbabalik ni Sayad. Ano yan? Ano ni Carlito? Ang gusto niya raw, Carlito, hinayag niyang padabog. Humiling siya sa anito, may sapat ka bang handog? Nang niyang minimiti mo, hindi basta tumalbog, umaasang doble tira, tila vitrum sa paldog. Doble tira. Pwede namang sayad lang, bakit aakyat pa naog? Para ba maging lutang hiyang ka nang magtagalog? O humihingi ng init pagkat klima mahamog? Sino to? Si Kuya Ilaya? Nabunot na yung pina sa Granada paalog. At sabog na unsabog, another casualty sa bloodshed. Nung nahiwa ng katana, lumantad ng dugo ay not red. Sa pagkakaalala, nalaglag ka rin, not said. Kung nag-survive o na-revive, magiging unalive to sa undead. Sa sentensyang ipapataw, higit pa sa maluba. Pagkat di mo magagamit pang depensa yung mga sermon at kutya, ang presensya tumutunaw ng medalyon at mutya. Iaangat ng iyong pangalan sa di mabababang luksa. At balik na sa lungga, yung boses babawiin. Balik na sa lungga, yung boses babawiin. Kung bumuboses na alipin, karumal-dumal, sasapitin. Alipores, lalaitin, sasapitin, kwento bukas, na wala ng ingay yung likha at tulala na lang si Lucas. Panuburaot, balasubas, wala sa oras na linta, nung namayagpag yung Gilberto, 4:00 na bigla. Agresibong inuugnay yung pangalan sa Gusto ko malaman kung ano yung kung para saan si tawag dito, Carlito dito. Yan, sana mabigyan ng hustisya yung ginagawa ni Kuya. Di ko alam kung si Kuya Ilaya to hindi ko lang sure Sama umaangkas sa tagumpay. Nakakahiya ka! Kung pakay sambahin, tansyahin mo yung hangad. Sa iba't ibang pangalan ay may iisang lahad. Nagpapaka-Elohim, Jehovah, Yahweh, alagad! Pag naglabas ako ng bakating at ahol, matatauhan ka agad! Bukas! Higa! Sara! Teka! Bukas! Dura! Sara! At syempre, premonition lang to lahat at di ka naman nalugi.
Panahon na magretiro? Oo, mag-aral kang mabuti. Pagkat di sapat yung mga teorya sa mga atalinhaga at idioma, mas may tsansa ka sa buhay kung meron kang diploma. Okay. Bilang manonood, tol, maganda yung mga sinabi ni, siyempre, Kuya Sayad natin. Hindi ko lang ma-gets. Para sa akin lang to ha, hindi ko lang ma-gets kung ba't nandun si Carlito, kung ano yung ginagawa niya doon. 'Di ba? Kung parang may gusto ba siyang ipahayag, ganun. Di ko lang ma-gets talaga. Tingnan natin yung balik ni Saint Luke. Boss! Battle rap ba to? Interpretative dance? Ha? Pinakyat mo si Ilaya? Baka ipakyat ko si Article para kayo ay mag-isa. Di niya kailangang umakyat. Kaya ko kayong talunin mag-isa. Eh. Tsaka, siya daw nauna sa left field. Kaya tatay ko daw siya. Ang galing. Ibig sabihin, tatay mo rin si Plasma at si Twing. Pero matinik to sa babae. Tunay na alpha. Laging may kasama tong birhen, si Plasma. Tsaka, Inabot pa marami siguro pa rin to, nag-aasam kay Sayad kahit wala nang makaintindi. Si Sinyo na numero 1, gusto kang makalaban ng matindi. Paborito ako ni Enigma. Huwag niyong sabihin na hindi. Binigay niya to sa akin, di ko naman hinihingi. Tsaka, ang lakas! Dalawa pa kayo, ang lakas ng lagnat. Kasi gumagas pang yung boses. Dapat dito palunukin ng tableta. Tableta ni Moises. Gago. Ayos yung tablet pala, no? Lumabas pa si Carlito. Si Carlito kanyang nabunot. Alam mo dapat mo isuot sa ulo nun? Bahay ng bubuyog. Second stage. Upgrade. Third appearance. Si Carlito kasi nag-i-Ingles. Di ba? Nag-i-Ingles. Ngayon baon. Bukas, higa, sleep well. Ganun ba yon? Gago eh, no? Kung ano yung pinakamalakas na ano ni Sayad, tol. Pinakamalakas niya na tagline nung round 3. Puta, kinenggoy lang ni Saint Luke, eh, no? Di gas-gas, di luma, modernong mekanismo. Ito'y bagong timpla parang kape sa alas 5. Di simple, mahirap, kakaiba, komplikadong kahulugan sa madaling salita. Panghimagas ang iyong kalansay, huwag mong mamasamain. Matamis ang iyong bangkay, siguradong lalanggamin. Si Enigma, naging 3GS nung quarantine. Di man lang pinagtanggol ni brother. Doon din sa battle nila ni Jonas, kanyang hinusgahan ng mga vlogger. Sabi niya, ba't di mo subukang maghanap ng trabahong marangal? Nasanay na. Sa kanta mong filosofiya, pinangalandakan mo na akyat bahay ka. Trabahong marangal. Sa Mindanao mo dalhin, yung karumal-dumal mong gawain. Tignan natin kung di ka panain ng mga nitibo doon sa amin. Alam ba ng pamilya mo? Galing sa mga sinungkit na damit, pinapakain mo sa kanila. Nag-iigib ka nga ng sarili mong tubig, pero galing sa banyo ng iba. Tsaka ang angas ng tattoo mo, no? Wago. Nagtatago sa liblib. Dapat bukas magpatato na rin to ng ahas sa dibdib. Makakatulog ka o ako? Sino mauuna? Ang lobo at ang pastol parehas nagbibilang ng tupa. Carlito Manosayad, tatamaan dito lapit. 2 tao sa isang bala, eksibisyon pang lito lapid. Mga greatest of all time kuno, matitembuang. Ako upgraded na kambing na parang F1. Dedo, matutodas, machuchugi to tapos. May mamamaalam na makata parang ni ultimo adios. Ba't tinawag mo pa si Ilaya? Di mo kaya mag-isa, no? Mahina na kasi si Sayad. Mahirap na sabihang kudos. Batang ayaw tumayo. Tatay Enigma pa nagutos. Walang ulan sa kabagyo. Maski ambon yan ay naubos. Parang asin nilagay sa ulap. Pilit na lang ang iyong pagbuhos. Maitim, masama, spirito na hinayaan. Ang iyong anghel de la guardia, pipitikin ko gamit buhok ng tikbalang.
Sa kabilang buhay, ang iyong kaluluwa'y naglakbay sa kawalan. Ultimo pinakamahusay na mabaylan, di ka na kayang gabayan. Ngayon liwanag ikakalat, lahat makakakita. Magdidilim lamang tong kwarto pag naubos aking enerhiya. Nagdadagdag sa arsenal, sandata ko'y kumpleto. Kaya paano ka parerebanse? Nakaupo sa taas ng yin-yang, patay ka sa lukas na balanse. Yeah. Ito yung battle na pwede mong ipanood sa ano. Ito yung battle na pwede mong ipanood sa ano, sa nanay mo. Kasi alam mo hindi ka papagalitan. Alam mo yun? At magagandang mga salita yung maririnig, matatalinhaga, 'di ba? Yung sinabi niya, 'di ba, yung ano yun? Buhok ng tikbalang yung papag-anuhin dun sa Anghel de la Guardia, yung guardian angel natin, parang ayun do yung pangontra. Yun, mga sinasabi dati yun sa probinsya. Tingnan natin kung sino yung ano yung panalo ah. Pero yun lang sa akin, yung sa round 3, malakas nagkaroon ng crowd reaction doon yung bukas si Gasar eh. Tapos kay Sayad yun. Kaso na ano ni Sendlook na rebat ni Sendlook ng parang kalokohan lang. So nawala yung linya nun. Hindi naman nawala, na parang humina lang yung effect. Pero yun talaga para sa akin, yung paglabas doon ni Carlito, ni Kuya Ilaya, kumpara sa yun. Ayun yung para sa akin na as a manonood tol. Yun, tingnan natin. Left up, Zenlook versus Sayad. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 4-1. Mag-iay tayo lahat para kay Zenlook. Yeah. Oh, salamat kay Sayan, idol ko talaga to. Tsaka shoutout sa mga mamugser na ko sa Cagayan de Oro City Museum. O sa mga tanan kailaw gamigon ako sa akong eskwelahan. J-Dogs nga ulit pala. Tingnan natin kung ano yung mga sabihin nila. Ako si Zenlook. Para sa akin, napakaganda ng material ni Sayad. No? So, pero kita naman din siguro pati ng mga tao na lumalamang talaga siguro para sa akin or sa iba, pero lumalamang talaga si Zenlook sa material, sa paglanding ng mga punchline. Ultimo, kahit left field yung style nila pareho, nakakapaghalo ng comedy si Zenlook na pumapasok din talaga pati rebuttal. Pero yun nga, hindi naman ibig sabihin na hindi maganda yung performance ni Sayad. Lumamang lang talaga si Zenlook. Kaya yun, congratulations sa Zenlook. Press pa rin kay Sayad. Marshall, ako lang yung bumoto kay Sayad. Ang clear round para sa akin, second round para kay Sayad. Grabe, sobrang heavy ng moments. Puro heavy hitters yung dala ni Sayad. Round 3 kay Zenlook. Although mas close yun kumpara sa round 2 nila ni Sayad. Sobrang mas malinis, mas nag-stick yung concepts na ginamit niya. Round 1, yun yung pinakamalakas nilang dalawa at yun din yung pinaka-closest. Siguro sa kung preference ko na lang din kung gaano ka-heavy yung... Para sa akin, mas dama ko sa dibdib ko yung ginawa ni Sayad, so binoto ko sa Sayad, 2-1. Ayun, isa ka sa bumoto kay Sayad. Yung round 1, ayun, sobrang classic na Sayad. Malakas yung mga linya. Pero binigay ko yung round 1 kay Zenlook kasi mas malakas yung lines ni Zenlook para sa akin. Mas effective at mas marami. Tapos, ayun, round 2, tingin ko, yun nga yung pinakamalakas na round ni Sayad. Pinaka-solid, sobrang sarap namnamin, na-imagine mo yung sinasabi niya. Kaso, hindi ko mabase kung ibibigay ko ba kay Sayad yun. Kasi yung kay Zenlook naman, sobrang daming element. May jokes, may rap skills, tapos ganun, may bars pa din. Pero, tingin ko, bibigay ko kay Sayad yung round 2. At yung round 3, ayun, sayang yung gimmick ni Sayad. Parang, para sa akin, naka-apekto yung delay nung pagpadyak nila. So, naka-apekto siya ng malaki para sa akin. Parang nabawasan yung dating nung gimmick na yun. Tapos, isang naging problema pa, nagkaroon ng stumble si Sayad. Tapos, yung kay Zenlook round 3, ayun, yung mga jokes niya sobrang effective. Ganon, may bars pa din at sobrang balance yung round at mas malinis na performance kumpara kay Sayad. Kaya, ayun, 1-3 Zenlook. Zen versus Sayad. Naglista ako, tabla sa akin. Pero di naman kasi pwedeng tabla, di ba? Papaliwanag ko na lang. Mukhang tama naman ako nung pinili kasi 4-1 ang boto. Pero round 1, kung fan kayo ni Sayad,
siguro ang saya-saya ng puso nyo, isa na ako doon. Kasi tangin na napakalakas ng sayad sa round 1. Ang ganda nung intro, goosebumps agad. Tapos ang dami niyang mas buo yung concept niya, no, kumpara kay Send. Pero nabawi ni Send dun sa bandang dulo nung ng round 1 niya. Kaya tie yung round 1 ko. Round 2, slight kay Sayad kasi ang dami niyang punches doon na malalakas tulad ng tsaka konseptong maganda tulad ng pagkuntugin ng lolo, empleyado ng kabit mo sa mga ganun. Kaya binigay ko yung round 2 kay Sayad kasi ang pinakamalakas na yung kalakasan ni Send, hindi niya nagawa ng malinis yung scheme niya, yung flow. Kaya yung round 2 binigay ko kay Sayad. Round 3, ang ganda ulit ng concept ni Sayad pero talagang sugal kasi yung ganun, isang buong concept yon tapos hindi niya nagawa ng malinis. Gets niyo ba yun? Parang ganun. Parang sugal yun. Dapat isang buo mo rin magawa. Kasi concept. Ang haba nun. Tapos yung round 3 naman ni Send, kalat-kalat pero na-rebat niya Ang dami niyang rebat na nabasag yung konsepto ni Sayad tulad nung madali, nung tableta ni Moises, sleep well. Basag Kaya mas mahaba yung flaws ni Sayad, kaya si Send ang binoto ko overall. Yo, St. Ice, binoto ko Tama, di ba? Ganun din yung nakita ko. Sabi ko nga sa inyo, malakas yung ginagawa ni Sayad, ng Kuya Sayad natin Kaso nga lang yun nga, nababalik nga ni Zendlook. Yun. Tsaka yun nga, konting stumble niya nung round 3. Stumble lang yun, pero hindi choke yun stumble lang yun. Zenlook. So, ang ginawa ko, per round nilista ko kung sino lamang sa angles and para sa battle na to sa concept na din. Sa punches, sa quotables, sa moments, and sa rebuttals. So, pag in-average siya, yung first round binigay ko kay Zenlook. Yung second round binigay ko kay Sayad. Yung third round, may potential maging pinakadikit pero ayun nagka-konting slip up si Sayad at sa ganong kadikit na laban, yun yung magde-define. So, round 3, Zenlook. Yon mga tol. Yon. Yeah. Napakalupit. Teka lang, stop muna ako dahil tinignan ko mabuti kung naka-record ba tayo o hindi. Pero naka-record pa rin naman. Yon. Sabi ko nga, napaka-solid nung dalawang to. Kuya Sayad, tagal ko ng idol yan. Unang-una pa lang na nanonood ako ng Flip Top. High school pa lang ako noon. Si Zendlook, isa rin yan sa mga solid na mga MC natin. Puta. At ngayon, nakikitaan nyo naman kung ano yung mga dinadagdag niya sa arsenal niya. Magandang laban, tol. Nagka-sleep up lang si Kuya Sayad sa third round. At the same time, si Zendlook naman nabalik niya yun. Yung sleep well nga, yung tableta ni Moises, di ba? At yun, magandang battle to. Hood Reacts Episode 2. Check natin, comment nyo sa baba kung sino yung gusto nyo yung i-react natin. At yun lang, ako nga pala si Aaron Hood 1997. Supportahan ng Hood 1997, ang Hood Dreams at syempre ang Hood Reacts. Yun lang. Chi.